So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally mabubuksan din natin in half yung utak ng mga manggagancho at mga manggagamit na ito. Mga tao na nagbebenta o tao na nagbebenta ng second-hand na sasakyan. Lunes binili, Martes ibabalik. Walang iba, kundi si The Biggest! Biggest! Sariwa, malamig aircon at gandang manakbo. Pa-check nyo na lang po unit, tas umalis na po kayo. AC Boy Garage. Palakpakan ang putang inang yan! So mga kahombre ko, itong Boy AC na to ay isang influencer na nagbebenta ng mga defective na second-hand na mga kotse na meron pong 1.3 million followers sa Facebook. Sobrang dami mga kahombre ko. Ang content na ginagawa niya ay yung about nga sa pagbebenta ng mga second-hand na kotse. Napakarami daw kuno niyang nabentang mga sasakyan, etc., etc., etc. Now mga kahombre ko, tatalakayin natin today kung ano pong klaseng mga sasakyan yung ibinebenta niya. Mga kotse o sasakyan na after 30 minutes, ibabalik mo na ulit sa kanya. Dahil kailangan mong ipagawa. Kaso, eto lang po ang talo mo dyan, kahombre ko. Hindi mo na yan pwedeng ibalik. Kasabihan niya nga. Once na nailabas mo na ang kotse sa aking talyer, wala na akong pananagutan dyan. Pananagutin kita today sa lahat ng kasalanan at kasinungalingan mo. Make sure na nakahanda ang mga tissue mo. Kasi marami-raming luha to. At malaki-laking kahihiyan to. Kita natin na na-expose si AC Garage. Kasi meron pong mga tao na nagre-reklamo sa kanya. Bakit ganon? Bakit hindi ko na to pwedeng ibalik? Nangako ka pa naman na pagka medyo may problema, pwede namin tong ibalik. Kaso syempre, eto ang unang tanong ni Boy AC Garage. May alam ka ba sa law? Sige, tanungin kita kung may alam ko sa law. May nagreklamo na buyer. After ng 30 minutes of test driving ay nasira agad. Ang sagot dito ni Boy AC Garage ay, hindi na raw nila ito kasalanan. Kasi nakapirma na sila. At hindi naman daw sila pinilit nito upang bumili. Ito pa ang napansin ko sa'yo, boy. Napakatindi mong seller. Kapag may nagre-reklamo sa'yo, talagang pagsasamaan niya agad ng loob. Magaling kang kupal ka. Wala po sa tama ang tao na ito. Halata na wala siyang proper directive sa negosyo niya. Alam mo sa sarili mo na defective yung binebenta mo. Huwag mo nang ibenta. Kasi automatically ganito ang mangyayari sa iyong kahihiyan. Sobrang dami, if not everybody will come back to see you again. Kasi hindi naman tangang mga Pilipino na bibili ng isang gamit, tapos hindi gumagana, tas pikit mata na lang. For your information, Boy Garage, kotse ang pinag-uusapan, hindi naman cup of tea. So bakit kasira ulo? Bakit hindi pwedeng ibalik sa'yo ang defective mo na unit? Simple lang, kasi from the beginning, alam mo na may problema yung binebenta mo. And now, nakapaghugas ka na ng kamay, and then that's it, it's over. Pinapirma mo na eh. So wala na, safe ka na. Ang hindi mo alam dito, boss, hindi porke pinapirma mo ng waiver ang isang tao, automatically babay na ang responsibility. Kunwari ako sa BOTY, pinagsuntukan ko yung dalawang magkabilang kampo, tas bago mangyari yon, may waiver silang pinirmahan. If may mangyaring kamatayan o may mangyaring something, labas na ako dyan. If that happens, wala. Straight sa basurahan ang waiver. It's the same thing dito sa tao na ito. If ever na masira ang kotse sa expressway, biglang nawalan ng preno, biglang nagkandaleche-leche talaga, sumalpok siya somewhere, nawalan ng control. Epekto pa ba yung tinatawag mo na
Waiver? Siyempre hindi. Rekta ka na, boy, sa kulungan. For your information, LTO, sana nakikinig kayo dito. Dapat lang baguhin nyo itong sitwasyon na to. Kasi huwag nyo dapat pinahihintulutan yung mga tao na ganito, na nang-i-scam ng mga buyer nila. Maibenta na lang sa napakababang presyo, okay lang sa kanila. Basta ang mahalaga, madispatch na, madispose na nila yung sasakyan. Hindi nila iniisip yung health and safety ng bumibili. That's the problem. Isa pa, hindi daw po ito humaharap itong tao na ito kapag meron dalang mekaniko yung bibili. Matalino siya talaga. Kasi alam niya, andali mga kahombre ko maispatan agad ang mga problema, lalong-lalo na kapag malupit na mekaniko ang dala mo. So, hindi yan mangyayari kasi hindi nyo siya makikita. So, hindi siyang haharap mga kahombre ko. Hindi gagana yung mga sales talk niya na good condition yan. Running yan. Ayun, mga kahombre ko, running 10 minutes, tapos wala na, sira na yung kotse. Hindi to pwede. Dear LTO, huwag nyo pong pababayaan, huwag nyo tigilan sa pagmamata nyo itong tao na itong mga taong tulad nitong AC Boy, AC Garage o AC Boy, ewan ko. Kasi this is a danger sa ating mamamayan. Mamaya niyan, dahil sa kagustuhan ng hinayupak na ito na makabenta lang, hindi niya na iniisip na what if magkaroon ng major incident. Hihintayin niyo pa ba yon, LTO? Dapat to ginagawa nyo ng aksyon. Because it's not gonna be good kung sakali na magtutuloy-tuloy ang negosyo ng hinayupak na to kasi ang benta niya ay nasa sobrang babang presyuhan. Napakababa po ng presyuhan ng tao na ito. Ganun po ang kanyang bentahan kaya ang dami niya agad nabibili. Ayun nga lang, unfortunately, kita nyo, quality zero. Eto pa, mga kahombre ko sabi niya, may karanasan daw siya ng ganyan. Yung tipong nagre-reklamo pa daw siya sa pulis, barangay o korte, wala pong nangyayari. Magaling kang kupal ka. Sabi sa batas. Eto, biglaan to, sabi sa batas. If a defect in the second-hand item was not disclosed by the seller and it renders the product unusable or significantly diminishes its value, the buyer may have the right to either withdraw from the contract, rescission, which would involve returning the item and receiving a fund, or demand a proportionate reduction in the price. Ayan ang sabi ng batas. Now, nag-iimbento po itong hinayupak na ito ng kanyang sariling batas. Kasi alam nyo naman, kapag ang Pilipino nasabihan mo ng ganyan, automatically, ganun pala. Huwag kayong bibitaw sa ating batas. Maniwala kayo, ipaglaban nyo ang tama. Huwag kayong matakot. Huwag kayong maniniwala kahit kanino. Just believe in yourself. Do what is right and best for you. Knowledge is the key. Magbasa kayo. Mag-research ka sa Google. Totoo ba na ganito? Makakatulong yan sa'yo. Sa barangay, walang nangyayari. Sa polis, walang nangyayari. Sa korte, walang nangyayari. Sigurado ka ba? PNP, mga barangay, totoo ba na wala kayong kwenta, sabi nitong tao na ito, na pag pumunta sa inyo, hindi nyo naman dinidinig, so binabaliwala nyo lang? Totoo po ba to? Boss, ako, daan ko na karanasan na ganyan. Kahit magpapulis ako, magpabarangay or magreklamo ako sa korte, hindi ako papansinin, boss. Pwede ba natin ipacheck tong tao na ito? Kabado ka na. Man, mag-ingat ka. Akala mo hindi gumagana ang batas. Akala mo lang yon. Wait and see, man. Wait and see. Akala mo yon, Ikalawang reklamo. Sabi na naman po dito ni Boy Good Condition. Itong second-hand car daw na binili nitong tao na ito nasa super good condition, mga kahombre ko, Good condition. Pag napaandar nila, kahit hindi pa nila natetest yung lahat. Kumbaga, pag nabili mo na talaga sa kanila, yung buyer na mismo ang mananagot sa kung ano mang mangyari. Same exact thing as sa nangyari doon sa unang video. Kasi mga kahombre ko, ganito ang kanya. Once na lumabas na to sa talyer niya, tapos na, I'm done. May waiver tayo. Pag nasira yan, pwede ka naman bumalik dito.
Che-check ng mekaniko ko, pero sa'yo na ang pyesa. Amen! Palakpakan na po, tanginag yan. Ang talino mo! Holy shit! Grabe! Totoo ba na may ganitong taong gantong mag-isip na klase ng tao? Sobrang tindi ng pagkadugas mo, boy. Kakaiba ka. Huwag niyong kakalimutan. Hindi pa po nawawala ang malupit na kalipakan. Nasa baba, pin comment, try nyo lang, register tayo. Piso lang. Burmans pa ngayon. Man, kailangan mo yan. Try mo na. Dalawa lang ang choice. Meron o wala. Mga ka-homer ko, huwag kayong maniniwala sa tao na ito, ha? Do not believe in this guy. Ito pa, ikatlong reklamo. At ito, mga ka-homer, ito na yung pinakamalupit sa lahat. Meron pong isang tao na bumili ng sasakyan. And unfortunately, kita mo dito, yung check engine, mga ka-homer ko, nilagyan ng electrical tape. Sa dashboard po, nilagyan ng electrical tape yung check engine. Siguro yung buyer hindi na nakita. Oh my God, 3 days pa lang daw po yung kotse. Sobrang dami ng problema. At lagi niya pong sinasabi, mga ka-homer ko, sa ganyang kaliit na halaga, Hindi ako makakapayag na masira ang pangalan ko sa halagang ganyan. Anong tawag mo dito? Nilagyan mo electrical tape para lang maitago mo yung check engine. So ngayon pa lang, wasak na yung pangalan mo. Could you imagine? Ibibenta ba namin ng isang sasakyan kung alam namin nga abuti sa inyo at ikakasira namin? Dahil sa kalokohan mo na yan, niloloko mo yung sarili mo. Hindi mo ba alam na ipopost ka nito? Tag-ina na lang akong electrical tape. What the fuck, man? Yung check engine kasi sa mga hindi nakakaalam, yun yung lumalabas kapag ka may problemang matindi, malala yung kotse mo. Mawawala lang yon once na-solve yung problema. So imagine niyo pag lumabas yung check engine, delikado tayo dyan, mga ka-hombre ko. Sa lahat ng mga motorista na lumalabas yung check engine, pucha, kabado ka agad nun. Eto pa, binili mo na may check engine. Kung sakaling wala, hindi naka-electrical tape to. For sure, mga ka-hombre ko, maitatanong nyo, ba't ganyan kang katanga? Hindi mo chinek yung check engine bago mo bilhin? Kasi mga ka-hombre ko, makikita nyo po dito sa dashboard, yung mga butas na ito, nandun nakalagay yung check engine. Siyempre, kung sa nude eye, talagang inutakan kayo ni Boy Garage. Nilagyan nyo na para hindi nyo kita, di ba? So, black on black. Hindi na siya kita. Nako, oh my God. Nakita niya lang nung medyo paangat na po yung electrical. Guys, delikado. Yung check engine po pwedeng cam belt issue. Yung check engine po pwedeng engine issue. Yung check engine, minsan pwede ring, yung sa ganon, yung sa manubela, yung mahaba dito, pwede kang mawala ng control. Yung cam belt mo maaring maputol. Tumirik ka somewhere. This is super dangerous. Para sa driver at sa buyer. AC boy, man, anong ginagawa mo sa buhay mo? Kung gusto mong madedo, mag-isa mo na lang, huwag ka mandamay. Kumita ka lang, tatangahin mo yung mga buyer mo, AC. Siyempre, mga ka-hombre ko, hindi naman po lahat alam yan. Hindi lahat ng tao alam kung ano yung check engine, kung ano yung ganito. Hindi. Sinasamantala niya kayo. Huwag kayong pumayag na ganyan, please. Eto pa po, yung pinakamalala. Boss, paano naman kami uuwi ng Isabela? Boss, online ka naman, maawa ka naman sa amin. Kanina pa kami dito, ang layo ng travel namin, boss, para lang makakuha ng unit mo. Eto sagot niya. Tingnan nyo mga ka-hombre ko, gano'n to kabastos ha. Kuha ka lighter, boss, sindihan mo. See? Most likely, itong tao na to was super tired nung nangyari to. Pagod na to. Kaso, AC, alam mo kung ba't ka napapagod? Kasi sobrang palpak nung mga binebenta mo. Pero alam mo, sobrang ganda magnegosyo ng ganyan. Lalo na kung sobrang tuwid at tapat ka sa mga tao. Sigurado mag-e-enjoy ka dyan. Kasi puro pasasalamat lang ibabalik sa'yo. Pero in this case, you know from the start na nanloloko ka. Pero ibebenta mo pa rin. Kasi ganun yun, magbebenta ka pa rin. Kita mo naman kung anong nangyayari at mangyayari. Talagang puro reklamo. Kasi yung sagot mo dito, pambastos. Pagod na sa sobrang dami ng reklamo, ayan na lang sinagot mo, kuha ka lighter, boss, sindihan mo. Pambabastos ng tao yan. Kayo ba, bibili pa ba kayo sa gantong klase ng tao? Yung tipo ng taong sobrang manloloko? Eto pa, meron ditong napakatalinong netizen.
Babasahin ko to sa inyo, mga kahombre ko. Mahalaga to. Sir, regarding po ito doon sa video mo po about sa as is where is received in good condition, kahit magreklamo ka pa sa barangay, police or korte, hindi yan papansinin. Marami tayong matututunan dito. Pakinggan natin ang netizen na ito, okay? Sorry sir, pero I doubt na walang papansin na authorities dyan sa practice mo ng pagbebenta ng second-hand units. Unang-una sir, napaka-deceptive ng ginamit mong word sa contract mo, received in good condition. Ano po ba ang definition ng good condition para sa'yo? After ilabas ng buyer ang unit sa kasa mo ay automatic wala ka na agad pananagutan? Patay ka ngayon! Nagbigay ka po ba kahit 2 days or 3 days or 5 days warranty for second-hand units? Same day, pauwi ng pinanggalingan nilang probinsya ang bumili. Itinirik na agad sila. Wala kang pananagutan dahil dyan sa napaka-deceptive mong contract. Diba? Yan din yung sinabi ko kanina. Hindi lahat ng contracts ay valid agad. May ibang contracts na voidable. Legit, binasa ko sa inyo kanina. Dahil mapanling lang ang mga nakalagay. Hindi mo pwedeng i-example ang pagbili mo ng 350k na Ford Ranger sa buyer dahil ikaw ay nagnenegosyo. Hindi po pwedeng ipasa mo sa buyers mo ang suffering mo sa negosyo mo dahil unang-una ikaw ang nag-take ng risk para sa negosyo mo. Dagdag ko, bakit mo ibabalik sa mga buyer mo ang ni-risk mo? Do they deserve to risk too? Kasi maaapektuhan lang sa mga pinaggagawa mong kabulastugan yung ibang mga shops, yung ibang mga kasa na nagbebenta ng mga second-hand units. Kasi dahil sa mga tolongges na tulad mo, mawawalan sila ng trabaho at mawawalan ng respeto, mawawalan ng tiwala ang mga tao. Samantalang pwede naman sana na magbenta ka ng tama tulad ng iba. Diba? Nagtatrabaho sila ng tama. Yung tipong meron pa nga yan, mga palugit eh. Meron sila 1-month warranty. Kasi syempre, mga kahombre ko, sure na sure sila na okay yung unit nila. Ganun ang mga legitimate na seller, mga kahombre ko. Kung ganyan pala ang argument mo, sir, ay pwede palang mag-buy and sell ng mga sira-sirang unit. Palalabasin na good condition, then kapag nagkabayaran, nagkapirma na ng kontrata at nailabas na ng kasa mo, ay wala ng pananagutan. Trust me, sir, kung nakalusot ka sa ganon, ngayon, sobrang swerte mo. Bigyan mo man lang ng days or a week of warranty. O, di ba? Yan din sinabi ko. Para may peace of mind sila pag uwi. At ito, mga kahombre ko, medyo seryoso tayo dito. Now I felt bad. Isa to sa mga kahombre ko na nagreklamo sa akin. Boss MG, sabay mo na yan para wala nang maloko yan dalawang yan. Boy AC Garage at Jama Leagues. Para sana sa tatay kong may stroke patient. Para may service man lang kami kapag mag-check up siya. Kaso nadali, pati yung panggamot niya sa pagpapagawa ng kotse nilang sira-sira. Ipakita po natin ang video ni tatay. In 3, 2, 1. Ulo ha, ulo. Diba, Boy AC Garage? Kita mo kung gaano katinding aberya yung ginagawa mo sa mga buhay ng mga Pilipino, sa mga buhay ng mga tao, na nagtitiwala sa'yo. Kotse yan, mahalaga yan. Sa panahon ngayon, kung wala kang kotse, hindi ka makakalakad ng ayos. Hanggang kailan ka man loloko ng mga tao? Gigil na gigil ako sa'yo. Ito sa totoo lang, mild pa to sa lagay na to, mga kahombre ko eh. Paano kung nawala ng buhay? Paano kung nabangga na aksidente dahil sa faulty mo na nasasakyan? Kailan nyo na nabili ito, kuya? October 9. Kanino na po binili yan? Boy AC Garage. Papalitan po yung mangyari doon, papalitan yung makina niya. Oo. So, hindi naman makatarungan yun. Binili nila, 7 days pa lang. Tapos, sabihin, wala nang warranty. 160 to. Ano masasabi mo doon kay Boy AC Garage? Scammer yan. Scammer siya? Kung gusto nyo bumili doon, huwag na kayo bumili. Oo, ayun. Ito mangyayari sa inyo. Ayun. Pag nabayaran mo ngayong araw na to, pag nilabas mo na sa garahe nila, kahit ngayong araw na to, kahit isang oras lang, ibalik mo, hindi nila tanggapin yan. Ito po, ito yan may-ari po. 7 days pa lang nila nabili. Ano ba sabi niya kahit magreklamo pa daw kay Tolpo? Yun ang sabi. Kahit pa daw magreklamo kay Tolpo. May video kami dito. Patag nga na lang si Mr. Rapi Tolpo. Oo, kaya si gawain ni Boy AC Garage.
Dami nagreklamo dyan na kapag binibili daw yung kotse, wala na daw warranty. Ito, 7 days pa lang to. Ayaw ipapalitan makina, blue buy. One lang. Good fucking vibes.